Dami nagtatanong, especially ibang Ginebra fans. Sa ngayong restricted free agent na raw ba si Arvin Tolentino? May chance raw bang maging Ginebra player muli ito? Kung sakaling piliin muli nitong bumalik sa dati niyang naging koponan kung sa pagkakataong ito? So Arvin Tolentino, to Ginebra na nga ba muli? So yan ang dapat nyong malaman at dito natin tatalakayin yan. Simon Enciso, yung sinayang ng SMB, nagpasakit sa kanila ng ulo. At pambansang kamao, Manny Pacquiao, muling lalaban sa isang championship game at ikinasa na. So sino nga ba etong WBC welterweight champion boxer na kanyang makakalaban? So yan ang ating mga tatalakayin. So speaking of Pacman, so marami nga po ang nagulat sa lumabas na balita na muling lalaban ang ating pambansang kamao na si Mr. Manny Pacquiao sa isang championship match na kung sa edad niyang 46-year-old ito'y buo pa rin ang kanyang dibdib para makipagbakbakan sa boxing ring. Matatandaang noong August 2021 pa ang naging huling laban ni Pacman na kung sa natalo nga siya nitong si Yordenis Ugas from Cuba, at ilang buwan after noon inanunsyo niya ang kanyang pagre-retiro. Pero kahit na nagretiro na nung mga panahong nakaraang, nagkaroon pa rin naman ito ng laban sa bansang Japan naman para sa isang exhibition. 3-round fight dito kay Japanese kickboxer at mixed martial artist na si Rukiya Anpo na naganap last year lang. At ngayon, ito, muling magbabalik as a pro boxer muli ang ating pambansang kamao na kung saay makakalaban sa Hulyo na agad. Itong si Mario Barrios. Batay sa reporta, maglalaban ng dalawa para sa WBC welterweight title sa July na kung saay kinumpirma nga ito di umano nitong si World Boxing Council President Mauricio Sulaiman. So sa mga hindi familiar kay Barrios, ito'y 29-year-old pa lamang. May taas na 6 flat. So may record ito na 29 wins, 2 losses, 1 draw na may 18 knockouts, at nakuha nga nito ang interim welterweight title nang talunin si Ugas sa pamamagitan ng unanimous decision noong September 2023. So for sure, kaaabangan ang bakbakang ito dahil WBC welterweight title ang paglalabanan ng dalawang boksingero. At dito tayo, anyari yung hindi na nirenyo ng SMB na si Simon Enciso. Ito pala ang magpapabaon at magiging dahilan ng kanilang pagkatalo dito sa elimination sa kontra TNT Tropang Giga. Matatandaan namang si Simon Enciso nagmula sa SMB na kung sa SMB naging team nito bago pa man ito napunta sa TNT. Matatandaan na isa si Enciso sa hindi nabigyan ng bagong kontrata sa SMB na kung sa madaling salita hindi na nga ito nirenyo pa ng nasabing koponan, na kung sa nalagay nga ito sa unrestricted free agent at nang malagay doon, ayun, sinunggaban ng TNT na siya namang nangangailangan ng gwardiya dahil na rin sa absent nitong si Jason Castro dulot ng patuloy nitong pagpapagaling or pagre-recover mula sa injury. So nito nga lang linggo, nagkaharap ang SMB at TNT. Dito nga nagkaroon ng pagkakataon makaharap nitong si Simon Enciso ang dati niyang koponan na kung saan pinakita nga ni Enciso ang kanyang kakayanan pa na kayang gawin, na kung saan siya nga po ang naging daan pa para makuha ng TNT ang panalo kontra dito sa SMB. So sa labanang ito, hindi na hinayaan pa ng TNT na mabaon sila sa 0-4 na kartada. Kaya naman solid yung naging step up nitong si Simon Enciso sa larong ito, lalo na nga sa mga pahuliding segundo ng laban na kung saan naging malaking tulong sa TNT ang naging crucial basket sa tres nitong si Simon na nakapagbigay boost para sa TNT na maitulak sa kanila ang panalo. So dito pinakita ni Simon Enciso yung kanyang worth sa team ng TNT na kung saan hindi nagkamali na kinuha ito ng TNT. At dito tayo sa patungkol kay Arvin Tolentino. Maraming Ginebra fans ang nagtatanong about sa estado ni Arvin Tolentino dahil sa kahit na player ito ng Northport, madami pa ring Ginebra fans ang dito'y nakasupport. Kaya naman
Tanong ng ibang Ginebra fans kung gugustuhin ba daw ni Arvin Tolentino na pumirma or maglaro muli sa Ginebra. Magagawa niya ba daw nito ngayong restricted free agent na ito? So ang sagot dyan, hindi. Depende na lang kung ite-trade pa ito patungong Ginebra. Dahil sa estado ni Arvin Tolentino, hindi naman ito unrestricted free agent kundi restricted free agent. Kumbaga, pag restricted free agent ka, nasa Northport pa rin yung may rights dito. So, mapunta naman tayo dito sa napapabalitang usap-usapang possible KBL stint na to, di umano. Batay sa nabasa natin Arvin Tolentino is attracting interest from teams in the KBL. Ngayong expired na ang kontrata nito sa Northport Batang Pier. So batay sa report, April 30 pa pala nag-expire ang kontrata nito sa Batang Pier. So kumbaga, batay sa opinion at pumasok lang din sa isip natin hindi lang pala injury ang naging dahilan ng hindi niya paglalaro sa Northport. Kumbaga, kundi maging yung pasong kontrata din pala nito. So may nabasa pa nga tayo. Batay sa naging post naman, credit po nitong si Barangay Ginebra San Miguel, na sinasabi rito na Arvin Tolentino is now a restricted free agent with KBL teams showing interested and his Northport deal in limbo. Big decisions await the 29-year-old forward. So yun, kaabang-abang sa mga susunod na araw ang magiging final decision na gagawin ni Arvin.